Naging mainit ang katatapos lamang na The Block Showdown matapos pag-isahin ang mga B-boy crews mula sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas kasama ang crew mula Taiwan. Higit pa sa isang kompetisyon, itinuring ito bilang pagdiriwang ng pagkakaisa at paglago ng breaking community sa bansa. Para sa buong detalye, alamin sa ulat ni teammate JB Junio. Dinagsa ng mga breaking enthusiasts ang Helix Auditorium sa Manila Central University para sa The Block Showdown nitong linggo. Isang bakbakan sa pagitan ng Metro Manila Dance Club at Dream Runners Juniors ng Taiwan. Ayon kay National Coach at Event Director Melvin Ang, isa sa pinakamalaking nagawa ng paligsahan ay ang pagkakaisa ng mga crew mula sa 11 lungsod sa ilalim ng Team Philippines. This is the first time na pagsama-sama namin ang iba't ibang crews from different cities, 11 cities na nag-combine sila. Usually hindi mo magagawa mo lang yan pag nag-compete sila eh. Pero this time, all representing Team Philippines. So this is a very historic, monumental victory for us. Ibinahagi rin niya na dating magkakalaban ang ilan sa mga crew sa mga tournament. Ngunit sa pamamagitan ng nasabing event ay nagkaisa sila sa iisang layunin, ang pagpapalakas ng breaking community sa bansa. We were trying to bring them from the underground to mainstream para mas lalo makilala, mas lalo makaengganyo ng mga kabataan ngayon na hindi na lang maglagi sa kalsada, pero nasa kalsada mag-practice na lang kayo, mag-break kayo. Breaking is now in the Olympics and soon hopefully we will be in that podium with our local B-boys and B-girls. Nakadagdag din ng inspirasyon sa mga kabataang manlalaro ang presensya ni Tony Lopez, isa sa mga pioneer ng breakdancing sa Pilipinas at naging bahagi ng maagang paglago ng kultura ng b-boying sa bansa. Samantala, ibinahagi ni Lopez ang kanyang pananaw kung paano makatutulong ang mga ganitong torneo sa pag-unlad ng breakdancing sa Pilipinas. Incredible. I think it's an outlet that the kids need. You could take them off the street and create that anger they have, that frustration, and put it into positive energy. And it's a great thing. I see so many kids that are gifted and talented, and it's just something that the country comes together and they rejoice. I see a lot of unity over here. Even though people win or lose, they were happy about it. You know what I mean? And that's the joy of breakdancing. It's about having fun and unity. Samantala, ibinahagi naman ni Dr. Raul Henson, kinikilalang kauna-unahang Filipino b-boy, ang kanyang pagkamangha sa naging pag-unlad ng breaking sa bansa mula noong dekada 80 hanggang sa kasalukuyan. During our time, there were only a few moves that you can do. But now it's all power moves, originality, the energy is really out of this world. And I can't imagine having these moves. If I had these moves 40 years ago, I would be winning all these showdowns then. Pero it has really improved a lot. Ayon kay Henson, malaki ang iniangat ng antas ng mga Pilipinong breakers sa choreography, flexibility, acrobatics at kabuuang performance kumpara noong mga unang taon ng sport sa bansa. Bilang pagpapakita ng suporta sa komunidad, nagbigay rin si Henson ng cash incentive sa mga miyembro ng Philippine team bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. It is important for me just to show my support as one of the first break dancers and to show them that I'm here for them. You know, if they need me, even financially, even whatever I can do, I will be able to help them. Sa patuloy na paglakas ng breaking sa Pilipinas at sa pagpasok nito sa Olympic movement, umaasa ang mga pangunahing tao sa komunidad na mas marami pang Pilipinong b-boys at b-girls ang magbabandera sa bansa sa mga pandaigdigang kompetisyon sa hinaharap. Sa pamamagitan ng mga ganitong initiative, mas pinalalakas ito ang breakdancing community sa bansa. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.